Sa mga aakyat sa Baguio City, hindi pa rin po pwedeng daanan ang Cannon Road. Bunsod nga ng landslide noong Lunes. Bari po kayo dumaan sa Marcos Highway, yun nga lang, mas matagal po ang inyong biyahe. At narito ang report. Tadtad ng sugat ang mukha ni Ping de Guzman, isa sa mga survivor sa landslide sa Cannon Road nitong Lunes. Pero bukod sa mga galos sa katawan, mas masakit para sa kanya na nasawi sa aksidente ang kanyang biyenan na si Teresita. Kwento niya, papunta sana sila sa Benguet General Hospital para ipa-check up si Lola Teresita na may stage 4 breast cancer. Subalit bigla na lang bumagsak sa kanilang van ang lupa at puno sa daan. Nakita ko yung kahoy na bumagsak. Yun lang ang matandaan ko. Tapos bumaliktad yung tumagilid yung sasakyan. Sa ngayon, sarado pa rin ang Cannon Road sa mga sasakyan. Dahil dito sa Marcos Highway muna dumaraan ang mga paakyat ng Baguio. Subalit mas mahaba ang rutang ito, kaya naman imbis na 2 oras lang ang biyahe mula Dagupan City, aabuti ng halos 3 oras bago makarating sa City of Pines. Dagdag gastos din daw ito sa gasolina o diesel. Sa kabila nito, wala namang pagtaas sa pamasahe sa mga van. Pero nabawasan na raw ang bilang ng mga pasahero na mula 1,000 ay naging halos 500 pasahero na lang kada araw. Takot sila magbiyahe, mga iba-iba dyan. Patuloy naman ang clearing operation ng DPWH sa Cannon Road. Pero hirap sila lalo pat patuloy ang maulang panahon sa Baguio City. Gayon din sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa Pag-asa, sa Baguio City pa lang, 155.9 mm ang dami ng bumagsak na ulan mula nitong linggo. Mas mataas ito sa 150 mm na rainfall threshold para hindi magka-landslide. Kaya naman hindi nakapagtatakang lumambot ang lupa sa mga gilid ng bundok. Bukod sa landslide sa Cannon Road, nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa Itogon, Benguet. Isa ang patay matapos matrap sa isang mining camp doon. Para sa unang balita, Dante Perello reporting.